Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is huwag kang mangangalunya. So, nasa 10 utos po yan ng ating Diyos Ama na dapat nating sundin ang huwag kang mangangalunya. Once na ikaw ay nagpakasal, nakipag-commit, naghiya sa isang tao, meron na po tayong obligasyon na dapat nating gampanan. Ito yung pagiging mabuting kapatner para sa ating asawa, jowa. Kapag ikaw ay nagkaroon na ng commitment at pumasok ka sa isang relasyon, kailangan panindigan mo to. Hindi po to isang kanin na kapag napasok tayo ay idudura natin. Hindi po ganun yon. Mag-isip po tayo ng 100 times kung gugustuhin natin isang tao ipasok natin sa buhay natin na gusto nating kasama sa habang buhay. Huwag po tayong gagawa ng di maganda para sa kapwa-tao natin kasi kasalanan po yun. Kapag gumagawa ka po ng kasalanan sa kapwa-tao mo, nangangalunya ka, nanloloko ka, nananakit ka, nananalbahe ka sa partner mo, may malaki pong karma yan sa'yo. Kahit anuman tago mo, na pagtatago mo para sa partner mo, na panloloko mo sa partner mo, hindi ka po maliligtas sa mata ng Diyos. Kasi lagi po tayo may Diyos Espiritu Santo na gumagabay sa atin, na palagi niyang isisiwalat yung mga kung anong kamalian ginagawa mo. Lagi ka lang pong gumawa sa partner mo na ikabubuti niya. Lagi mong iisipin yung feelings niya na mapabuti, na huwag siyang magalit. Sundin mo siya para wala kayong away. Palagi mo lang siyang susundin kung tama siya. Pero kung mali siya, tama mo siya, i-advise mo siya. Hindi lahat naman ng oras na pwede puro na lang susundin mo siya. Siyempre, kailangan observe ka rin para sa partner mo. Kung mali na ginagawa ng partner mo, pag mag-usap kayo, huwag kayong sigawan. Nadadaan naman sa mabuting usapan kapag meron kayong mga pag-aaway. Magtanungan kayo sa isa't isa kung mahal nyo pa yung isa't isa. Baka kasi hindi nyo na, isa na lang palang nagmamahal, isa na lang ako makapit, pero isa hindi na pala. Kailangan meron pa rin kayong ugnayan ng komunikasyon kung okay pa bang relasyon nyo o hindi na. Kailangan lagi po tayo maging mapagmahal sa partner natin at higit sa lahat, i-focus nyo ang Diyos Ama sa relasyon nyo. Kasi kapag meron kang Diyos Amang buhay na nasalaan sa isang relasyon nyo, maiwasan mo yung gumawa ng pananaka sa kapwa-tao mo, yung pangangalo niya, panloloko, kung bababae, sa partner mo. Bagkos, ipo-focus mo lang yung asawa mo, mamahalin mo sa hirap at sa ginhawa, siya ang gusto mo lang makasama sa habang buhay. Kaya ikaw, na nangangalunya para sa partner mo, tigilan na po natin yan. Masama po yan, may karma po. Hindi po natutulog yung karma, kakaramahin ka rin po balang araw sa ginagawa mong pananakit sa kapwa-tao mo at panloloko. Maging mabuting tao po tayo, isentro po natin ang Diyos amang buhay na nasa langit. Huwag po tayo mga lunya, masama po yun. Mahulog ang kaluluwa mo sa impyerno once na ginagawa po natin na ulit-ulit yung ginagawa natin pangangalunya. Kung hindi nyo na humahal ang partner nyo, magsabi ko kayo ng totoo para hindi niya sasaktan natin. Kasi may deserving po rin po doon sa partner nyo na makasama niya sa buhay. Kung di mo naman yung partner mo, magsabi ka para meron naman siya makakilalang iba na para papasok sa buhay niya na magpapasaya sa kanya. Kung di na kayo masaya sa isa't isa, di sabihan mo yung partner mo na ayoko na sa'yo at hindi na ako masaya. So panalayain ka naman siguro ng partner mo kung mahal ka naman niya. Kung alam niya naman na hindi mo na siya mahal at hindi na rin siya deserve para sa'yo. Kaya ikaw, habang maaga pa, magbago ka na. Huwag po tayo mga lunya para sa partner natin. Maging totoo po tayo at maging mapagmahal sa ating mga partner. At lalong-lalo na maging focus at maging sentro ang ating Diyos amang buhay na nasa langit kasama ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.